Kamusta po? Hello po mga katambay, mga kababayan, kamusta po ang lahat? Muli po si Kamanong po ang inyong lingkod dito po sa Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong. Ito po, meron naman po tayong kukomentuhan at hindi po maganda mga katambay, nakakalungkot po dahil dagdag pahirap na naman po sa ating bulsa ang nakaamba po na plano ng Meralco po na dagdag singil po dito po sa ating kuryente na gamit po natin pang araw-araw. Dahil napakainit ng panahon, talagang gamit na gamit po natin ang kuryente mga katambay. Pero itataas po ng Meralco ang singil po nila. At ito po hindi lang po sa Luzon, halos buong bansa po magtataas po ng kuryente mga katambay. At alamin po natin sa balita at komentuhan po natin ang nakaamba pong problema ni Juan de la Cruz sa pagtaas ng kuryente na naman mga katambay. Kumpara rito sa Metro Manila, mas mataas pa ang dagdag singil ng mga kooperatiba sa ilang probinsya. Dahil daw ito sa pagmahal ng biniling kuryente mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. May unang balita si Maki Pulido. Peak power pa, di ba? Ang magkakasunod na red at yellow alert dahil sa pagnipis ng supply at reserbang kuryente, ramdam na sa bill ng mga customer ng Meralco ngayong Mayo. 46 centavos per kilowatt hour ang itinaas, kaya 11 pesos and 41 centavos na per kilowatt hour ang singil sa consumer. At kung kumukonsumo ka ng 200 kilowatt hours, nasa 92 pesos ang dagdag sa inyong bill. Pinakamalaking ambag ng pagtaas ay pagmahal ng biniling kuryente ng Meralco mula sa Wholesale Electricity Spot Market noong mag-red at yellow alert dahil sa kakulangan ng supply at reserbang kuryente. Kapag may alert levels, that simply means there is pressure as far as demand is concerned na nagkakaroon din ng impact sa presyuhan. Kaya ang bill ni Annie mula 8,900 pesos nitong Abril, ngayon 13,700 pesos na. Nagpalaki pa sa kanilang bill ang paggamit ng aircon dahil maghapong nasa bahay ang anak niya, bunsod ng suspendidong face-to-face classes. Sobrang init, ma'am. Tinitiis lang po namin dati. Kaya lang hindi kaya. Kung ang mga taga Metro Manila umaaray sa halos 50 sentimong dagdag kada kilowatt hour, mas masakit sa bulsa ang 86 centavos kada kilowatt hour na dagdag para sa mga customer ng Visayan Electric. Ibig sabihin, 172 pesos ang dagdag sa bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours. Dahil din daw yan sa pagtaas ng presyo ng kuryente na kinukuha mula sa WESM. Mas mataas ang dagdag singil sa ilang lugar sa mga probinsya na lahat ng isinupply na kuryente ng mga electric cooperative binili sa spot market. Sa Catanduanes, mahigit 7 pesos ang dagdag singil, kaya 13 pesos per kilowatt hour na ang singil sa kuryente. Sa Dumaguete naman, 4 to 5 pesos per kilowatt hour ang dagdag singil. Sabi ng Philippine Rural Electric Cooperatives, maaaring umutang sa anti-bill shock program ng Land Bank ang ilang miyembro nila para pautay-utay sa halip na one-time, big-time ang babayaran ng kanilang mga customer. Wala po talagang ibang pamamaraan kasi babayaran pa rin po ng mga consumer. Yan po mga tambay, nakakalungkot po na talagang napakalaki po, lalo po pala sa probinsya mga tambay, na talagang mas malaki po ang itataas po na kuryente nila mga tambay. Nakita po natin. Catanduanes, 750 pero ang itataas po sa kanilang consumer sa idadagdag po, by kilowatts mga katambay. At ganoon din po sa Bisaya, kung kumukonsumo po tayo ng 200 kilowatts, madadagdag po 172 pesos na po agad. At dito na po sa Luzon po, medyo mababa pa. Ipagpapasalamat pa natin sa Meralco mga katambay. Dahil kung kumukonsumo po tayo ng 200 kilowatts, 92 pesos po ang idadagdag po sa ating bayarin mga katambay. Kaya nakakalungkot lang po mga katambay dahil nakikita po natin ang problema hirap na nga po tayo mag-budget sa pagkain dahil napakataas po ng bilihin. Ito pa po, idadagdag pa po ang kuryente mga katambay. Nagtataka lang si Kamano, hindi naman po nagkukulang ang mga consumer katulad po natin na bayad po na tayo ng bayad sa hinihiling po at kinukuha po ng Meralco at lang iba pong ahensya na kuryente sa ating bansa. Pero parang hirap na hirap po yung sinasabi nilang kakulangan na supply at sinasabing pagka ganitong panahong tag-init, talagang hirap na hirap po nagampanan po ng mga, ng mga ahensya po na ito mga katambay katulad ng Meralco.
at ng mga sinasabing kooperatiba na yan, mga katambay sa ating bansa, na yung pera naman binabayad ng consumer, katulad po natin, sumasapat naman po, di po ba? Parang lagi po yatang, kulang na kulang. Saan po kaya napupunta yung makinikita po ng mga, makatulad po nito, malalaking, power plant na ito, mga katambay. Katulad sa atin, nasa Luzon po, di po ba? Ang Meralco. Kumikita naman po ito, pero parang laging nalulugi, mga katambay. Parang lugi pa sila sa kanilang negosyong kuryente na binibigay po sa ating bansa. At talagang parang tayo pa sinisisi, mga katambay, na kulang tayo magbayad at lagi naman nilang tinataasan na kailanman ay hindi naging sapat po ang ginagawa po nila sa atin. Talagang kulang na kulang, mga katambay. Dahil kahit ano gawin po na sinasabi po na kumukuha sa atin ng pagtaas, ganun pa rin po ang problema po nila. Kulang na kulang pa rin sa supply at problemado po, mga katambay. Kaya nagtataka lang po si Kamanong. Komento ko lang, saan po kaya napupunta yung mga kinikita po nila na bilyon-bilyon, mga katambay, na hindi po nasa sumasapat doon sa mga pangangailangan po ng kanilang kumpanya. Hindi po ba, mga katambay? Parang nakakapagtaka lang. Nagtataka lang si Kamanong, mga katambay. Pero sa ibang bansa naman po, hindi naman po ganyan. Na talagang laging issue na lang po ang kuryente ng kanilang bansa, mga tambay. Hindi po, bihirang-bihira pong bansa na, nagkakaproblema po ng katulad nito sa atin na pagka sinabi na di umano tag-init, malaking problema po ng kumpanya ng kuryente sa ating bansa na para bang ayaw na tayong paggamitin ng kuryente dahil luminipis ang supply pag ginagamit natin ang kuryente, mga tambay. Napakahirap. Pero napakamahal ng kuryente natin, mga tambay. Ubod ng mahal sa kakarampot na kinikita natin sa ating bansa. Pero mas malaki ang itinataas ng kuryente kisa sa sweldo po ni Juan de la Cruz. Yun po ang totoo, di po ba? Mas malakas po mas mabilis ang pagtaas ng bilihin at ng kuryente kisa sa sweldo ng tao sa ating bansa, mga tambay. Yun po ang realidad ng buhay sa ating bansa, mga tambay. Mas mabilis magtaas ang mga negosyante kisa magtaas ng sweldo ang mga negosyante. Tambay. Mas mataas, mas mabilis sila magtaas ng produkto nila kisa taasan ng sweldo ang manggagawang Pilipino. Nakakalungkot lang. Ito po, natatawa lang po si Kamanong, pasensyahan nyo na po. Pero nalulungkot po ako, mga katambay, dahil sa mga ganitong balita. Dahil dagdag pahirap na naman po sa atin ito, mga katambay, yung ganito po. Lalo po yung nasa probinsya. Yung mga nabanggit po, Bisaya at kung saan-saan pa pong probinsya na mas mataas po ang itinaas sa Metro Manila, mga katambay. Kaya nakakalungkot po, samantalang sa lugar po nila, sa mga parteng probinsya, ay napakaliit po ng swelduhan, mga minimum, napakaliit, pero mas malaki pa itinataas. Kaya mas mahirap po ang dadanasin po nila, mga katambay, dito po sa sitwasyon na nakaamba na pagtaas ng kuryente sa ating bansa. Nakakalungkot po. Baka po idagdagan po dahil ang ating gobyerno marami po solusyon katulad po sa pagkain. Mayroon naman po solusyon ng ating gobyerno. Nandiyan naman po ang kadiwa ng presidente, di ba? Nandiyan din ang ayuda ng presidente. Baka po dito solusyonan din po ng presidente, mga katambay, dahil magtataas ang kuryente, baka idagdag din po ang ayuda para sa kuryente ng Pangulo, di ba? Dahil meron na po tayong ayuda para sa mga mahihirap nating mga kababayan di umano. At meron din po tayong solusyon sa nagtataas ang bilihin, ang kadiwa ng Pangulo. Baka dito po, maidagdag po itong ayuda para naman sa kuryente, mga katambay. Para mabilis pong magsolusyon ang Pangulo natin, mga katambay. Ang administrasyon po natin kasi ay mabilis magsolusyon ng problema ng bansa. Nakita naman po natin, may solusyon agad sila doon sa sinasabing mataas na bigas. May mabibili na po tayo di umano sa kadiwa. 39 pesos na bigas sa kadiwa ng presidente, mga tambay. At kung wala naman po tayong pambili at wala po tayong pera at tayo napakahirap, meron din po solusyon ng ating Pangulo, ang gobyerno, ang ayuda ng Pangulo at ng Speaker di umano, mga tambay. Kaya po higpit-higpit po tayo ngayon, mga tambay. Talagang
napakahirap po ng ating pagdadaanan, lalo po talagang kakarampot po ang kinikita natin araw-araw. Talagang tayo po ang masasaktan at talagang napakabigat na pasanin na naman po ito sa ating pamilya, sa atin, kung may pamilya tayong binubuhay at pinag-aaral, talagang ito po ang pinakakalbaryo na dadanasin natin. Yung mga pagtaas ng bilihin, kuryente, at nakaamba pa, siyempre, mga pamasahe, at kung ano-ano pa. Kaya tiis-tiis lang po mga tambay, talagang napakahirap po ng buhay na dadanasin natin dahil nga po sa mga ganitong sitwasyon na nagtataasan. Talagang hindi po natin ito mapipigilan kasi sila po yung tinatawag na may-ari at sila may karapatan kung ano po ipapataw nila. Tayo po tatanggap lang ng tatanggap kung ano po ang gagawin nila at kung ano itataas nila dahil sila po ang may power para dyan. Kaya ang gagawin na lang po natin, magtiis, magbayad kung magkano ang sisingilin nila sa atin, mga katambay. Ay talagang ganun po Mahirap Talagang pagdadanasin talaga natin ang hirap dahil nakita naman natin ang solusyon na binibigay po sa atin ng gobyerno. At least, may mga solusyon na binibigay ang ating gobyerno. Di ba? Nabanggit ni Kamano, kadiwa ng presidente, ayuda ng presidente, at aabangan na lang natin mga tambay kung talagang bibigyan din tayo ng ayuda para sa kuryente, mga tambay. Yan lang po mga tambay, ang nakakalungkot pong balita na nakaamba sa ating kuryente at dagdag budget na naman po at paghihirap na dadanasin natin mga tambay. Muli po, si Katambay Manong po, nag-iwan po na thank you po mga tambay. Sa lahat gusto po na ating maliit na channel sa YouTube at TikTok mga tambay, Tambayang Makabayan. Muli po, paalam po. Bye-bye!